Isang malupiting hitman na nga ang ipinakita na lumalaban ng mag-isa sa harap ng mga alagad ng Pogo. Sa kabila ng dami ng kalaban ay di naman ito naging hadlang sa nasabing assassin at binisak lamang ang mga ito mala John Wick. Ito nga raw ang maalamat na hitman na nagngangalang si Taro Sakamoto. Kinakatakutan ng lahat ng gangster, lodi ng lahat ng hitman, hanggang sa kasamaang palad isang araw, kinilig ang tumbong at 9 love sa isang dalaga. Dito na nga nito kinalimutan ang lahat at nag-retire bilang isang hitman, sabay nagpakasal at bumuo ng sarili niyang pamilya, hanggang sa tumaba at naging kamukha si Coach Anzai. Isang araw ay pinakita na nga lang ang ating bida na tindero na ng isang convenience store, kasama ang kanyang pamilya. Dito na nga may isang makulit na bata ang naglaro sa loob ng tindahan at aksidenteng natapunan ng tinta ang isa sa mga customer, na agad nang nagalit at puti pa naman ang suot na pantalon. Dahil nga sa pagkwelyo nito sa bata ay nagpupumiglas ito hanggang sa maapakan nito ang kanyang pantalon at muling namantsahan. Dito na nga mas nagalit ang lalaki na ambang sasaktan na nga ang bata. Agad naman itong napigilan ng ating bida sabay binanata ng ballpen sa leeg ang nag-uurumintadong lalaki, ngunit safe naman ang lalaki at sa isip lamang pala ito ng maalamat nating hitman. Pambihirang galawan, ika na nga ng isang lalaki at pinuri ang pagtasak ni Sakamoto ng ballpen rekta sa leeg ng lalaki kanina, at nakikita niya nga raw ang nasa isip nito. Dito na nga nito kinumusta si Mr. Sakamoto at nagpakilalang si Shin, alias The Psychic. Agad sinungalngal naman ito ni Sakamoto sa isip-isip niya, na lubos kinabahala ni Shin at hinay-hinay nga raw itong bida natin sa pagpatay ng mga tao sa isip nito. Si Shin nga raw siya at dating katrabaho niya. Sa labas ng tindahan na nga ipinagpatuloy ng dalawa ang pag-uusap, at mukhang totoo raw ang usap-usapan na nagbagong buhay na itong si Mr. Sakamoto at nagtayo na lamang ng isang convenience store kasama ang pamilya nito. Pilit kinumbinsi naman ni Shin ang lodi niya na bumalik na, at nanghihinayang sa kakayahan nito tas ang taba ng araw. Bakit nga raw kailangang itapo na lamang lahat ni Mr. Sakamoto ang buhay nito bilang alamat na hitman na kinatatakutan ng lahat? Di na nga naitago ni Shin ang pagkabwisit habang wala namang pakitong bida natin. Kaya naman naisipan na lamang na magsigarilyo. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang si Shin nang biglang maputol ang kanyang sigarilyo, sabay turo ni Sakamoto sa signage na nagsasabing no smoking. Natulala na nga lang ang binata sa pinakitang bilis ni Mr. Sakamoto, at tila nagsasabi raw na mataba man ito o hindi, ay kayang-kaya siyang patumbahin anumang oras. Kalaunan ay biglang singit na nga si Manong nakabike, at sinabing may pabor raw siya kay Mr. Sakamoto. Napaisip naman si Shin na baka balat kayo lamang ni Mr. Sakamoto ang buhay nito ngayon at tumatanggap pera ng mga assassination. Dito na nga pinakita ang kaliwat kanang pagtulong ni Mr. Sakamoto sa mga tao ng bayan. Mula sa mga bata, sa pagtetrim ng puno, mga simpleng request, at kung ano-ano pa na lubos kinabuisit ni Shin, at tinanong kung alalay daw ba ng buong bayan itong si Mr. Sakamoto. Marahil ito nga raw ang paraan ng ating bida para maitago ang tunay nitong pagkakakilanlan, ika na nga ni Shin, ngunit sa perspektibo niya nga raw, ay mangta nga itong si Mr. Sakamoto. Bumalik na nga lang ito sa kotse niya at napagtantong 5 taon na ang nakalipas mula noong huli niyang nakita ang ating bida, at sa kabila ng lahat, ay di na itago ang kilig dahil pambihira parent daw ang lodi niya kahit tumaba na. Kalaunan ay isang tawag na nga ang natanggap nito mula sa boss nila, na nagtatanong kung nakumbinsi raw ba nito si Sakamoto, at kung hindi nga raw ay patayin na lamang nito. Todo rason naman si Shin na hayaan na lamang daw si Mr. Sakamoto at ano raw ba naman magagawa ng isang matabang hitman. Pinabatid naman ng boss na sino mang umalis sa gang nila ay dapat alisin din sa mundong ito, na siyang alituntunin nila na binaliwala ni Sakamoto, at kung di raw kayang gawin ni Shin ay kahit anong oras pwede naman daw siyang magpadala ng panibagong hitman para gawin ito. Kung ano-ano pa nga ang dada nito kaya binabaan na lamang ni Shin, at mukhang no choice na raw siya. Kinabukasan ay rekta na nga itong pumunta sa tindahan ni Sakamoto, at dito nagpaalam na aalis na siya ng bayan ngayon, sabay bunot ng kanyang piu-piu at pinutok kay Mr. Sakamoto. Sa gulat ni Shin ay hinarang lamang ito ng candy ng ating bida, sabay bato sa kanya ng ice drop kaya naman nawala sa kanyang paningin si Mr. Sakamoto. Dito nagtaguan na nga ang dalawa habang nabahala naman si Shin at hindi nga raw niya marinig ang iniisip ng ating bida. Abat candy nga lang ang ipinangtapat ni Sakamoto dito sa binata na nagmalapiw-piw sa lakas,
Pag-iwas nga lang ang nagawa ni Shin hanggang sa maisahan na siya ni Sakamoto ng pangmalakasang sipa sa mukha na siya nang nagpalipad at nagpatulog sa kanya. Sa gulat ni Shin ay nagising na nga lang siya sa bahay nila Mr. Sakamoto, na masayang binati ng mag-ina ng ating bida, kalaunan ay niyaya na siya ng mga ito na maghapunan, na medyo ikinailang ng binata matapos ang ginawa niya kanina, at nagduda pa nga na baka may lason daw ang pagkain, okay nga lang daw at trained naman daw siya sa mga lason, hanggang sa tikman na nga nito ang pagkain, at dito lubos na gulat. Sobrang sarap nga raw at ngayon lang siya nakatikim ng ganitong pagkain, na tinawanan nga lang ng asawa ni Sakamoto at ganitong-ganito rin daw ang naging reaksyon ng ating bida noong una niya itong makilala. Lubos na nibago na nga si Shin sa kanyang nadama, at marahil ito raw ang nagpabago kay Mr. Sakamoto, at pilit nitong pinuprotektahan mula sa anino ng kanyang nakaraan. Matapos kumain ay sinamahan na nga ng ating bida si Shin sa labas, na lubos ang pasasalamat sa ibinigay nilang pagkain. Thank you, please come again, signage na itinuro naman ni Sakamoto bilang sagot sa binata na nagpangiti na nga lang dito. Rekta pumunta na nga ito sa kanilang boss, at dito lubos nagmakaawa na hayaan na lamang si Mr. Sakamoto sa buhay nito ngayon. Dahil dito ay tinawanan na nga siya ng iba pang hitman habang ang boss naman ay nagtataka sa kung bakit niya ito ginagawa, sa kabila ng paglabag ni Sakamoto sa batas nila at pag-abandona sa kanila. Ayon naman kay Shin ay pamilyado na nga raw ang retiradong bida natin, at kung mamarapatin nga raw ng kanilang boss, ay siya na lamang ang patayin nito imbis na si Mr. Sakamoto, at hayaan na lamang na mabuhay ang matabang hitman. Bakit mo ba ito ginagawang kupal ka, pagkabuisit na nga ng kanilang boss, na agad namang sinagot ni Shin na ito ang paraan niya ng pagparusa sa kanyang sarili, dahil tinangka niyang patayin ang natatangi niyang lodi, na si Mr. Sakamoto. Di okay kung yan ang gusto mo, hahayaan kitang mamatay at hahayaang mabuhay ang tabachoy na lodi mo, ika na nga ng kanilang boss. Dito na nga nabasa ni Shin ang iniisip ng kanilang boss na as if hahayaan niya raw na mabuhay ang matabang yon, kaya naman agad itinutok ni Shin ang piu-piu niya sa pagmumukha nito, at gago raw talaga itong boss nila. Dito na nga nag-umpisang pagrararatrati ng mga kalaban si Shin at iniutos ng boss na patayin ito, habang sa tindahan naman ay tila nakikinig itong si Sakamoto. Walang ano-ano'y may sinusian na nga ang ating bida sa may cash register niya, at dito pang malakasang mga piu-piu at gamit hitman ang nagsilabasan mula sa kung saan. Samantala, patuloy namang nakipagsabayan si Shin sa mga kapwa niya hitman, piu-piu dito, piu-piu doon, di si Daido rin talagang ipaglaban ang kanyang lodi sa kanilang gang. Bagamat nakakasabay itong binata ay lamang pera ng kalaban sa dami ng mga ito, dagdag pa na limitado lamang ang bala na kayang ibira ng piu-piu nito. Siyang tunay na kalaunan ay naisahan ito sa may bandang binti, kaya naman sa kasamaang palad ay na-corner ng mga kalaban. Sa gulat niya ay dito na nga dumating si Mr. Sakamoto at to the rescue sa kanya, gamit ang kurukuryenteng taser na dala nito. Di pa nga rito natapos at gamit lamang ang dala nitong chopsticks ay isa-isang pinabagsak ang mga kalaban, with matching pambihirang bilis na di mo aakalain sa kabila ng taba ni Sakamoto. Di na nga magkamayaw ang mga tanga sa kung papaano saysabayan si Sakamoto, at isa-isang nagmungtanga lamang sa harap ng maalamat na pork chop, balibag dito, balibag doon, abat di man lang pinagpawisan sa mga kalabang nagkadibungi-bungi lamang. Maging ang boss ay napilitan na nga ring makipagpiu-piu ngunit sadyang walang pan-apat, sa bida nating basic lamang kahit sino ang itapat. Pagkamangha naman ang nadama ni Shin, at ito raw ang nakilala niyang alamat na hitman, ang lodi niya na si Taro Sakamoto. Dito na nga siya napatanong sa ating bida kung paano nalaman na nandoon siya, hanggang sa ikasa na nga ni Sakamoto ang kanyang pipiu at dito nakita ang isang tracking device, at napagtantong plinanta ng lodi niya noong nahimatay siya sa laban nila. Walang ano-ano'y isang apron na nga ang sumalansang sa mukha ni Shin, sabay sabi ni Sakamoto na 800 yen per hour ang magiging rate ng niya, plus extra sa overtime. Ayun nga at naging empleyado na nila Sakamoto si Shin, na hanggang ngayon ay di pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Happy-happy naman ang pamilya ni Sakamoto nang makita ang binata na nagtatrabaho sa tindahan, hanggang sa kulitin na nga ng isang bata si Shin at ano raw ang dati nitong trabaho. Sabihin mo at magiging kwento ka na lang, ika na nga sa isip ni Sakamoto na lubos kinataranta ni Shin kaya sinabi na lamang sa bata na ipagpalagay na lamang daw nila na isa siyang cleaner dati. Pabatok na nga rin muna ng like at subscribe mga lods, baka naman, hihi, salamat. Astig mo talaga Mr. Sakamoto,
lalo na nung pinagbabalibag mo yung mga kalaban kamakailan, abat kahit retirado na ay napakaasintado pa, ayon patay ang mga tanga wasak ang mga panga. Narinig na nga ito ng asawa ni Sakamoto at anong patay-patay daw ang sinasabi nitong si Shin. Huwag mo sabihing bumalik ka sa pagiging hitman ayusin mo buhay mo, banat na nga nito na lubos kinataranta ni Sakamoto, sabay paalala na magfa-file siya ng divorce kapag sinuway nito ang family rule nila. Nagkadetalbog-talbog na nga ang taba ni Sakamoto sa pag-oo na siyang nagpangiti naman sa kanyang asawa at mabuti na raw na nagkakaintindihan at malinaw ang lahat. Dito na nga nito binanatan sa isip si Shin at apakadaldal daw kasi nito tsaka pinatulog lang naman daw niya lahat ng nakalaban nila kamakailan. Kalaunan ay isinama na nga ni Sakamoto si Shin sa isang katabing Chinatown, para bumili ng siopaw na naglalabas lamang ng 50 piraso kada araw, at para raw sa mag-ina niya. Naantig naman ang damdamin ng binata nang marinig ito at talagang mahal na mahal daw ni Mr. Sakamoto ang pamilya nito, at dito na nga naisip ang tanungin ng ating bida kung ano raw ba yung family rule na sinasabi ng kanyang asawa. Deadma nga lang dito si Sakamoto hanggang sa bigla na lamang may lumutang na babae sa bandang taas nila. At sa kasamaang palad ay nahulog sa bida natin na siyang nagsanhi ng pagkapisak ng mga biniling siopaw nito. Di pa man nagtatagal ay eksena na rin ng isang grupo ng mga lalaki na tila humahabol dito sa dalaga, habang sa gilid naman ay nagmo-moment pair nitong si Sakamoto dahil sa mga naipit na siopaw. Buong tapang namang nakipaglaban ang dalaga sa mga lalaki bagamat mag-isa lamang ito, na sa una ay nasesabayan pa nito hanggang sa ma-corner na ito at mahawakan ni Kalbo. Nang maglabas ng patalim ang kalaban ay dito na nga pumagitna si Sakamoto, pati si Shin na binanatan ang Kalbo. Nakawala na nga rito ang dalaga ngunit panibagong batch ng kalaban ang dumating na may dalang mga piu-piu, kaya naman takbo na lamang ang ating mga bida buhat-buhat ang dalagang nagtataka at sino raw ba sila. Samantala, pagkabuisit naman ang nadama ni Boss Bunot alias Lampaso, at paanoong nakawala raw ang dalaga na pinahahunting nito. Ito na nga lang daw ang natitira sa mga pinatay nilang clan nito pero di peren daw nila mahuling mga bobo sila. Sa may tumulong nga kasi boss para makatakas kanina ang dalaga, palibhasa mukha kang bunot kaya ako na naman pinagdidiskitahan mo, rason na nga nito na lubos kinabuisit ng boss. Walang ano-ano bigla na lamang nagulat ang lahat ng mamaalam na si Boy Rason, nakagagawa ng 2 hitman na pinatawag ni Boss Bunot, at inutusan nitong hanapin ang dalaga at makuha ang susi na dala nito kahit ano pa man ang mangyari, pagkat ito raw ang magbibigay daan para mapasa kanila ang buong black market. Samantala, nagulat naman si Shin nang malaman na anak ng mafia family itong dalaga, at di lang basta mafia pagkat angkan pa raw ng mga lo. Dito na nga napatanong si Shin kung ano raw ba kailangan sa kanya ng mga humahabol dito. Ayon naman sa dalaga ay habol daw ng mga ito ang susi na kanyang dala, ang susi na magbubukas ng natatagong vault ng kanilang angkan. Mas mahalaga pa ba yan sa buhay mo itapon mo na lang kaya, banat naman nga ni Shin na lubos kinagalit ng dalaga, dahil itinaya ng kanyang mismong mga magulang ang mga buhay nito maprotektahan lamang ang susi na ito, na siyang ipinagkatiwala sa kanya. Tsaka hindi nyo naman ito problema, ika na nga ng dalaga, sabay umalis na, ngunit bago pa man ito makaalis ay biglang nagsalita si Sakamoto, at tinanong ang dalaga kung marunong daw ba itong gumawa ng siopaw. Bagamat nagtataka sa tanong ng ating bida ay oo naman ang dalaga, at dito na nga sinabi ni Sakamoto kay Shin na ililigtas nila ang dalaga, sa kondisyon nga raw na igagawa sila nito ng siopaw kapag nakaligtas sila. Walang ano-ano bigla nang ang dumating sa eksena ang mga hitman kanina, na siyang sumipa sa ating bida ayon tumilapon sa kabilang building. Lubos kinagulat na nga ito ni Shin, habang nakilala naman agad ito ng dalaga, na sila Sanhi at Bacho, ang kambal na hitman. Mga sag-apa raw sa pera ngunit walang palya sa mga target nito, at kilalang ginagawang sketches ang ulo ng mga biktima nito. Di na nga nagsayang pa ng oras si Shin at inatake na ang isa sa mga ito, ngunit basic hinarang lamang nito at tinanong ang binata kung galit daw ba ito dahil pinatay nila ang mataba kanina. Abat good luck sa inyo mga tanga pagkat ang matabang sinasabi nyo ay ang nag-iisang Taro Sakamoto, ribat na nga ni Shin, hanggang siyang tunay nga, di pa man ito tapos magsalita ay bigla na lamang sumalansang sa sahig ang isa sa mga hitman, na siyang binanatan nga ni Sakamoto na bigla na lamang lumutang mula sa kung saan. Sa lakas nito ay nabutas na nga ang rooftop ng nasabing building, na lubos kinagulat ng dalaga habang pagtataka naman ang nadama ng mga hitman at sino raw itong tabachoy na ito.
Deadma nga lang ang ating bida habang binaling naman ng mga hitman ang atensyon sa dalaga at ibigay na nga lang daw sa kanila ang susi ng matapos na. Di naman nagpatinag ang dalaga at sinabing magkamatayan ng araw ay di niya pera nito ibibigay sa kanila. Di wow, ganyan-ganyan din sinabi ng Erpat at Ermet po bago sila namatay. Ribat naman nga ng kalaban, na lubos kinagalit ng dalaga kaya lumusob. Ayon binalibag na nga ni Sakamoto at mas importante na magawa siya nito ng siopaw kaysa mamatay ito. Todo protekta na nga dito si Sakamoto na lubos pinagtaka ng dalaga, at bakit kailangang itaya nito ang buhay para sa kanya. Walang ano-ano'y pa-flashback na nga ganap ni Sakamoto at pinakita ang moment nila ng kanyang asawa, kung saan batid ang pagkabwisit ng kanyang asawa sa kanyang trabaho nang makita ang dugo sa kanyang mukha, at bakit kailangan daw itong gawin ni Sakamoto. Rason naman ng ating bida na para may budget siya pang regalo rito na lubos kinabwisit pa lalo ng kanyang asawa at inayawan ang kanyang regalo. Kung di nga raw nito babaguhin ang gawain nito, ay siguro'y di raw talaga sila para sa isa't isa, sabay tumalon sa bangin. Abat syempre to the rescue naman ang nagmamahal na burat, na agad inagapan ang lablab niya. O kita mo natakot ka na mawala ako, ganun din sa iba, bawat tao may nagmamahal at malulungkot kung mawawala sila. Kaya ay pandako mo sakin, na kailanman hindi ka napapatay, yan ang magiging rule natin, at simula ngayon, embis na pumatay, ilaan mo ang buhay mo para iligtas ang ibang tao, ika na nga ng asawa niya. Naantig na naman nga puso ni Shin nang makita ang iniisip ni Sakamoto, at dito sinabihan ang binata na huwag na papatay na siya nilang rule. Oo naman si Shin hanggang sa kalaunan ay inatake na sila ng magkambal na hitman. Sinabayan na nga ito ni Sakamoto gamit lamang ang mga gamit pangkusina na laman ng lugar na iyon, na lubos kinabahala ng kambal at napagtantong may galawan din itong mataba na kaharap nila. Kalaunan ay napilitan na nga ang dalawa na ilabas ang kanilang alas, at sabay na inatake si Sakamoto gamit ang pangmalakasang teknik na lubos pinagmalaki ng dalawa, at sisiguraduhin daw nilang geneling na karne ang kakalabasan ng tabachoy nating bida. Abat basic iniwasan nga lang ito ni Sakamoto, with matching moral support galing kay Shin, na kinabahala ng kalaban at panong naiwasan daw ito ng ating bida na pagkataba-taba, ni hindi man lang daw nagalusan. Babanat pa nga sanang muli ang dalawa ngunit inunahan na ni Sakamoto, ayon tamba si Kalbo gamit lamang ang isang kaldero. Kinagalit na nga ito ng isa pa sa kambal kaya ayon lumusab din, ngunit kinawoli lamang ng ating bida, na lubos kinagulat ng tanga. Nang mapagtantong walang pan-apat sa ating bida ay itinuon na nga lang nito ang atensyon sa dalaga, na siya nang inagapan ni Shin, sabay last hit ni Sakamoto gamit ang isang ref ayon tulog ang mga bobo. Napatanong naman ang dalaga kung sino raw ba talaga ang dalawa. Mga simpleng trabahador ika naman ni Sakamoto, habang pinapapak ang isang alimango. Samantala, buryong naman na itong si Boss Bunot at asa na raw yung kambal na hitman na pinapakuha niya ng susi, buwisit simpleng susi na nga lang daw di pa makuha ng mga ito, hanggang sa magulat na lamang ito sa paglutang ng ating mga bida kasama ang mga hitman niyang walang kwenta. Sino raw sila, ika na nga nito hanggang sa muling magulat ng tutukan ng patalim ng dalaga. Todo sorry na nga ito sa mga nagawa niya at gagawin daw lahat huwag lamang siyang patayin, na kinagalit naman ng dalaga at wala raw magagawa ang kakangawa nito para maibalik ang buhay ng kanyang mga magulang. Ayun nga at sandamakmak na bukol ang natanggap nito mula sa dalaga, habang nainggit naman itong si Shin at gusto ring makibanat, ayun binanatan tuloy ni Sakamoto sa isip nito at huwag daw bida-bida. Kalaunan ay binuksan na nga nila ang vault na pinag-aagawan ng lahat, na siyang naglalaman ng samet-saring kayamanan mula sa iba't ibang henerasyon ng angka ng Lo. Abat feeling close na nga ang ating mga bida na nakisawsaw din sa paghalungkat ng mga kayamanan, hanggang sa dito na nga nila makita ang alak na iniwan ng Erpat ng dalaga para sa kanya. Naiyak na nga sa tuwa ang dalaga, na nagngangalang Xiaotang, at niyaya ang ating mga bida na mag-inuman bilang kanyang pasasalamat, at ang naipit na siopaw na nga ang naging pulutan nila. Kinabukasan ay matinding hangover na nga ang nadama ni Sakamoto, habang gulat naman ang nadama ni Shin nang makita si Xiaotang, at bakit daw nandirito sa mayaman naman ito. Ayon naman sa dalaga ay di niya gagalawin ang mga pamana niya, tsaka wala raw siyang trabaho kaya nandirito, na kinabwisit na nga ni Shin habang pagkamangha naman ang nadama nito kay Mr. Sakamoto dahil nakita niya nga raw ang pa-flashback nito kamakailan. Dito na nga nag-abot si Sakamoto ng notebook sa binata ukol sa Sakamoto family rules na siya na rin daw susundin ni Shin since isa na siya sa kanila, na lubos kinatuwa na nga ng binata.
Unang-una na nga sa rule nila ay ang bawal pumatay, na kung susuwayin daw ni Shin ay siya mismo ang papatay dito. Kala ko ba bawal pumatay, ribat na nga lang ni Shin hanggang sa pinakita naman ng mga misteryosong lalaki na ito na sinasabing ang bounty raw ng ating bida ay 1 billion yen. Sakin Lods kahit like at subscribe mo lang sapat na, hihi. Salamat. Late ka na naman, pagkabuisit na nga ni Shin nang makita si Xiaotang at 2 oras na nga raw itong late sa trabaho. Di pa nga rito natapos ang pagkabuisit nito nang makita na isinama ni Xiaotang ang mga sabang panlaba sa loob ng ref, na dinedma nga lang ng dalaga, sabay isinalaksak ng walang pakialam ang mga grocery sa display racks at customer na raw bahala na mag-adjust, wala naman daw pinagkaiba kahit ayusin nila at i-organize. Napasas may receipt na nga lang ang binata at sinabing palibhasa mayaman daw itong si Xiaotang at siguradong wala pang karanasan sa pagtatrabaho. Agad kinontra naman ito ng dalaga at sinabing madalas niyang nakakasama sa trabaho ang erpat niya dati, sabay ibinida na siya pangaraw dati ang tagahukay nila at nagtatapo ng sandamakmak na sako sa nasabing hukay. Tanggalin mo na siya boss, ika na nga lang ni Shin at nagsumbong kay Sakamoto, panggulo nga lang daw ang dalaga at wala namang naitutulong sa kanila. Nagulat na nga lang ang dalawa nang magsalita si Sakamoto, dahil madalas hindi naman ito nagsasalita. At dito sinabi na dapat nagso-sorry daw itong si Xiaotang kapag late, habang hinay-hinay din daw sa mga binibitawang salita itong si Shin. O siya, maglinis na nga raw itong si Shin sa labas habang magluto naman na raw ng siopaw itong si Xiaotang. Di na nga makapaniwala ang dalawa lalo na itong si Shin, dahil sa tanan daw ng oras na nakilala niya itong lodi niya, ay ngayon lang niya ito nakitang ganito kadaldal. Walang ano-ano'y nagulantang na nga lang ang dalawa nang makita ang pagpasok sa tindahan ng isa pang Sakamoto, na rekta umupo sa may cash register. Akalain mo yun may mga doppelganger pa pala sa panahon ngayon, ika na nga ng naunang Sakamoto sabay labas ng patalim at inataki ang nakaupong Sakamoto. Agad na iwasan naman ito ng nakaupong Sakamoto at dito nagkaliwaan ang dalawa gamit ang kanilang mga sandata. Long time no see Negumo, ika na nga ng ating bida. Habang bumalik naman sa tunay nitong itsura ang isang Sakamoto at pinuri ang ating bida na wala peren daw kupas. Di naman makapaniwala si Shin sa mga nangyayari lalo na rito kay Negumo, at di nga raw niya magawang mabasa ang iniisip. Dito na nga sila tinawanan ng lalaki na lubos kinapikan ng dalawa, kaya ayon nakatikim ng pektos mula sa dalawa at sino raw ba itong lalaki na ito, tanong na nga nila kay Sakamoto. Ayon naman sa lalaki ay kaibigan daw siya ni Sakamoto, isang simpleng tindero na 18 taong gulang pa lamang, dito na nga nagsalita si Sakamoto na isa rin daw itong hitman na kasabayan niya dati, na 27 anyos na. Abat kinabuisit na naman nga ito ng dalawa at napakasinungaling daw ng lalaki, at pinagmukha na naman daw silang utu-uto, kaya matapos pagtatadyakan ay itinali na ng dalawa. Kwento na nga ni Negumo na meron daw kasing bali-balita na may bounty sa ulo itong si Sakamoto, kung saan tumataginting na 1 bilyong yen. Di naman naniniwala ang dalawa lalo't napakasinungaling daw ng lalaki, ngunit mariing iginiit ni Negumo na siyang opisyal na desisyon daw ng JA. Bukas pa nga raw ito papast online ngunit sa ganitong bounty ay marahil marami na ang nakatiktik dito, lalo na at isang retiradong maalamat na hitman daw ang pinag-uusapan dito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay bigla na ngang may nag-deliver ng pizza sa kanilang tindahan. Nalubos kinatuwa ni Xiaotang habang ikinagulat naman ni Shin at narinig ang iniisip ng lalaki na siyang target si Sakamoto. Pang-ising-isi na nga ito at nagpakilalang si Pizza Nakajima, sabay tinutukan si Negumo ng pizza slicer. Abat deadma nga lang dito sila Sakamoto na binanata na ang dala nitong pizza, hanggang sa walang ano-ano'y bigla na nga lang itong napunta sa mga braso ni Negumo, na lubos kinagulat ni Shin. Agad pinatigil naman ito ni Sakamoto at baka mapatay nito ang kalaban, na siyang reklamo na nga ni Negumo at paano raw nito matatalo ang mga hitman kung ganito na siyang ayaw pumatay, paano pa nga raw kung sila na ang kaharap niya, pabiro na nga nitong sinabi. Huwag daw silang mag-alala dahil hindi sila makikisawsaw sa pagkakataong ito. Bago umalis si Negumo ay humabol naman ang tanong si Sakamoto, at sino raw ba makikinabang kapag namatay siya? Di niya raw alam ika naman ng lalaki, tsaka retirado na raw kasi itong si Sakamoto ay nakisawsaw pa sa sigalot kamakailan ni Boy Bunot, ayan tuloy hamatak daw ito ng atensyon. Lubos ikinabahala na nga ito nila Xiaotang habang rekta naman na umalis ang lalaki dala-dala si Pizza Boy. Samantala, pinakita namang pinapanood ng ilang kalalakihan ang mga pangyayari, gamit ang naiwang pizza box ni Boy Pizza.
Dito na nga pinagtatalunan ng mga ito sa kung paanoong naging 1 bilyon ang bounty ng Tabachoy daw nating bida. Ayon naman sa nakasentrong lalaki ay huwag daw nilang minamaliit ang retiradong hitman, dahil dati raw itong miyembro ng grupo, na kung tawagin ay The Order. Sus haka-haka lang ang grupong yon, ribat naman nga ng isa sa mga ito, at saka ano raw magagawa ng isang retiradong hitman na palong-palo sa kolesterol. Dito na nga nagulat ang lahat ng kausapin sila ni Sakamoto sa surveillance camera, at kung di raw siya titigilan ng mga ito, ay ipapakita niya rito ang empyernong hanap nila, sabay piu-piu sa camera. Lubos ikinabahala na nga ni Shin ang sitwasyon, habang ito namang si Sakamoto ay mas pinuproblema ang nakalimutang outing nila ng pamilya niya sa isang amusement park bukas. Happy-happy na nga ang mag-ina ni Sakamoto habang stress naman ang nadama ng ating mga bida, lalo na itong si Sakamoto at todo nagtatalbugan ang mga taba sa mga rides na sinasakyan nito. Wiling-wili na nga ang anak ni Sakamoto at todo excited na makita ang mascot ng nasabing park, na tinawag nitong si Sugar Bunny, habang ang bida naman natin ay di maitago ang pagkabahala, lalo na sa nalamang balita mula kay Negumo ukol sa mga hitman na target siya. Dito na nga kinausap ni Shin si Xiao Tang, tungkol sa mission nila sa araw na ito, kung saan protektahan ng mga Sakamoto ng main joy ng mga ito ang family day nila. Paano raw nila yun gagawin sa pagkadami-daming tao sa park, reklamo na nga ni Xiao Tang. Ayon naman kay Shin ay kaya niyang basahin ang isip ng mga tao within 30-meter radius kaya walang dapat ipag-alala si Xiao Tang, hanggang sa walang ano-ano'y siyang tunay nga ay may natimbrihan na si Shin, na agad na nga nitong sinabi kay Sakamoto. Pansamantala na ngang dinistract ni Xiao Tang ang mag-ina ni Sakamoto, habang basic namang tinapos ng ating bida ang kalaban gamit lamang ang isang ballpen, nang hindi man lang tinitignan, na siyang rekta the spot yan nila Shin sa kung saan ang hindi makita ng mag-ina ni Sakamoto. Samantala, isang panibagong hitman naman ang nanunood sa kanila mula sa kung saan, na ipinabatid ang pagkadismaya kay Sakamoto at di raw mukhang maalamat. Mas nabahala pa nga ito kay Shin dahil sa abilidad nito na makabasa ng isip, kaya dito naisip ang huwag mag-isip ng makalapit sa kanila. Kalaunan ay pinakita na nga lang na dinaanan lamang nito si Shin, at sa kasamaang palad ay nakalusot at nakasabay nila sa isang roller coaster malapit sa mga Sakamoto. Bagamat di ito napansin ni Shin ay iba naman ang kaso rito kay Xiao Tang, na agad pinagdudahan ng nasabing lalaki nang makita ito, at naiiba raw sa lahat at di mukhang normal. Tila napansin naman ito ng kalaban kaya napaisip kung nabisto raw ba ng dalawa ang pagkakakilanlan niya. Dahil dito ay narinig na nga ito ni Shin na siyang agad binalaan si Sakamoto sa nakasabay nilang hitman. Wala na ngang sinayang na oras ang kalaban at agad piu-piu sa ating bida, buti na lamang at bulletproof ang salamin ni Sakamoto at nasangga ang bala. Respo naman agad si Shin sa lodi niya at tumalon mula sa kinauupuan nito, na siya nang hinablat ang kalaban papalayo sa mga Sakamoto. Dito na nga nagharap ang dalawa sa reles ng roller coaster, kung saan muntik-muntika na silang mabunggo ng rides. Sinamantala naman ito ng kalaban at binanata ng mga punyal si Shin habang nasa ere, at dito nataman ng isa sa mga punyal, na siya nang nagpabagsak sa binata, dahil sa taglay na lason ng nasabing punyal. Sa kabila nito ay pilit lumaban parent si Shin, lalo na nang marinig ang pang-iinsulto ng kalaban kay Mr. Sakamoto, na sadya raw mahina at takot mamatay. Kinontra naman ito ni Shin at ibahing na raw nito ang lodi niya, na inilalaan ang buhay para protektahan ang pamilya nito, na siyang di raw maiintindihan ng isang kinulang sa arugang adik sa pergang hayop na katulad niya. Di wow dami mong sinasabi mamamatay ka na rin naman, ribat na nga ng kalaban, hanggang sa matigilan na nga ang dalawa nang muling dumaan ang isang roller coaster, na sa pagkakataong ito, ay sinamantala na rin ni Shin para malapitan ang kalaban at makipagsabayan. Kalaunan ay nahulog na nga ang dalawa sa isang malaking tent na kung saan kasalukuyang may show si Sugar Bunny. Dito na nga isinuot ni Shin ang mascot ni Sugar Bunny at sinabing malinaw na raw ang lahat sa kanya ngayon. Pinagtaka naman ito ng kalaban at ano raw ang pinagsasasabi nito, hanggang sa banatan na nga siya nito ng isang pangmalakasang suntok. Na-excite naman ang mga nanunood at inakalang parte pera nito ng show, habang nagtataka naman ang kalaban at paanong nakalusot daw ang atake ni Shin. Dito na nga nagsabayan ang dalawa ngunit wala man lang napapatamang atake ang kalaban, sabay pakita sa ating bida na nasa audience at seryosong nanunood sa kanila. Ayun nga at kaya pala natatalo na ni Shin ang kalaban ay may pa-instruction si Sakamoto sa kung ano ang mga magiging galaw niya, sa pamamagitan ng isip nito.
Suntok dito, iwas doon, na siya nang ang lubos pinagtataka ng kalaban at panong tila nag-iba ang galawan ni Shin, at bukod pa rito ay nababasa lahat ng kanyang galaw. Sa gulat nito ay nakita pa nga niyang nakapikit lamang si Shin, na siya nang ang pinabaunan siya ng pangmalakasang sipa sa pagtulog niya. Yehe na nga ang lahat at nanalo na raw si Sugar Bunny habang thumbs up naman ang naging sagutan nila Shin at Sakamoto. Pa-thumbs up na rin lods ng like at subscribe baka naman, hihi, salamat. Ayun nga at nahuli na nila si Boy Lason habang todo asikaso naman itong si Xiao Tang kay Shin at sa sore eyes nito. Dito na nga rin nila inimbestigahan ang nasabing hitman at tinanong kung sino raw ang employer nito na nag-utos para ipatumba sila. Agad namang sumagot ang hitman matapos pagbantaan at saksakin ni Xiao Tang ng mismong makakamandag na punyal nito at sinabing ang may utos nito ay ang kumpanyang tinawag nitong Dandenkai, na reklamo pa nga nitong napaka-toxic kaya sinulo na lamang niya ang nasabing racket. Yabang-yabang mo kanina isang saksak lang pala ni Xiao Tang kumanta ka na, ni wala ka man lang loyalty sa employer mo, banat na nga ni Shin sa hitman. Ayon naman sa hitman ay wala pa raw siyang planong mamatay tsaka part-time employee lang naman daw siya ng nasabing kumpanya. Rehistrado ka ba sa JAA? Pahabol na tanong na nga ni Shin dito. Agad o naman ang hitman habang nagtaka naman si Xiao Tang kung ano raw ba ang JAA na sinasabi ni Shin. Dito na nga naglabas ng ID ang binata, isang lisensya na nagmula sa Japanese Association of Assassins or in short, JAA nilang tinatawag. Ito nga raw ang nagmamanage sa mga professional hitman at mga kliyente nito, na halos binubuo ng 400 professional sa Japan pa lamang, at dating kinabilangan daw nila ni Mr. Sakamoto. Namangha naman si Xiao Tang dahil parang driver's license lamang daw ang lisensya nila, sabay banat sa picture ni Shin na apakapangit daw. Habang nagkukulitan ang dalawa ay nagtanong naman ang nakagapos na assassin sa ating bida, at kung talagang dating miyembro raw ba ito ng The Order. Deadma nga lang dito ang ating bida na siya namang nagbigay sagot kay Boy Lason, at mukhang totoo raw ang mga haka-haka. Kalaunan ay dumating na nga sa eksena ang mag-ina ni Sakamoto, at kakain na nga raw sila. Nagtaka naman ang anak niya at ano raw ginagawa ng bad guy kanina sa show at kasama nila ngayon. Agad nagpalusot naman si Shin at sinabing nagpapraktis daw ng pagkalas ng lubid ang nasabing lalaki at pinuntahan lamang nila para panuurin. Sabay-sabay na nga silang umalis habang sumaglit naman itong si Shin at kinausap ang hitman, at sinabing tigilan na sila mula ngayon. Nagtaka naman ang assassin at di raw ba siya papatayin ng mga ito. Ayon naman kay Shin ay nandirito nga raw sila para mag-enjoy sa amusement park, na siya nang nag-iwang nagtataka sa nasabing hitman. Walang ano-ano ibumalik pa nga ang anak ni Sakamoto, at pinuri ang lalaki sa naging performance daw nito kanina, sabay binigyan ng band-aid. Habang kumakain ay di naman mapakali si Shin at tila naapektuhan daw ng lason ang skill niya na madetect ang iniisip ng mga nasa paligid nila, na siya nang ang kinabahala ni Xiao Tang at paano na raw kung may assassin sa paligid. Todo sorry na nga si Shin at kailanman di pa raw ito nangyari, kaya naman iminungkahi ni Xiao Tang na umalis na lamang sila sa park at lubhang delikado raw. Napansin na nga sila ng may bahay ni Sakamoto at napatanong kung may tinatago raw ba ang mga ito sa kanya, na siya nang ang lubos kinataranta ng mga ito. Samantala, habang nasa CR si Boy Lason ay bigla na lamang lumutang ang dalawang kapwa nito hitman, at mukhang ulats daw ito sa mission nito. Nagtaka naman si Boy Lason na tinawag ng mga itong si Tatsu, at ano raw ang ginagawa ng dalawa dito. Ayon naman kila Obiguro at Boiled ay nandirito raw sila para tapusin ang nasimulan niya. At sobrang excited nang sila ang makapatay sa alamat, ang nag-iisang Taro Sakamoto, lalo na nga raw itong si Kuya na babalikan ng ating bida dahil sa nagawa nitong peklat sa kanya. Biglang pa-flashback na nga sa nakaraan ng dalawa, kung saan nakilala raw 2 taon na ang nakakaraan noong basic pumatay lamang ang mga ito ng 100 na katao, at kinilalang pinaka-brutal na tandem ng Dandenkai, at mukhang di na raw aabutan ng umaga pa sila sa Sakamoto. Samantala, kung ano-ano nang ang palusot ang sinabi nila Shin at Xiao Tang mawala lamang ang pagdududa ng asawa ni Sakamoto, nakalaunay na kumbinsi rin naman nila. Nagpatuloy na nga sila sa kanilang araw habang lookout sila Shin at Xiao Tang, ikot dito, sakay doon, hanggang sa inabot na nga sila ng dapit hapon na walang hitman na nagpaparamdam. Ngunit sa kasamaang palad ay di pair nagpapaawat ang mag-ina ni Sakamoto at horror house naman ang gustong banatan ngayon. Bagamat natatakot ay wala namang naging choice sa mga ito kundi pumasok sa nasabing lugar,
Sabay pakita sa tandem kanina na pinagmamasdan sila sa CCTV footage ng nasabing lugar. Happy-happy na nga ang mag-ina ni Sakamoto sa horror house habang magkatubul-tubul naman sa takot itong si Xiao Tang, hanggang sa walang ano-ano'y bigla na lamang may umatake sa kanila, na agad namang napigilan ni Sakamoto nang hindi napapansin ng kanyang pamilya. Dito na nga nila nalaman na isa lamang itong rookie hitman base sa hitman license nito, na tila nagparelax naman kay Shin at mukhang mga rookie lamang daw ang mga ipinadalang hitman. Speaking of relax, ay relax din ang tandem na nanunood lamang sa ating mga bida, sabay pa flashback sa nakaraan noong bata pa si Boiled, at nakasama dati sa training ang ating bida na si Sakamoto. Simula nga noon ay nakasama niya na ito sa labas ng mga mission at mga nagkataong pagkakataon, na todo feeling close pa nga sa ating bida, at sa mga astig daw na katulad nila, ay di na kailangan ang Valentine's Day na yan na mga pangsupot lang daw. Nganga na nga lang si Boiled nang makita ang mga chicks na nagsisilapitan kay Sakamoto, at sandamakmak na chocolates mula sa mga nagkakagusto rito, habang sa kanya nilangaw wala. Bida-bida rin itong si Nagumo na mukhang lapitin din ng chicks at inulan din ng chocolate sa araw na yon, sabay napatanong kung sino raw ba ang kasama ng ating bida. Aba ewan ko nga dyan, ika na nga ni Sakamoto na lubos kinagulat ni Boiled, sabay nadapa ng masagi ng isa pang malandi. Akala niya nga raw ay parehas silang astig, pero mukhang nagkamali raw siya. Ika na nga nito na lubos pinagtaka ng dalagang hitman at yun daw ba ang hugot nitong hype na ito. Umuo na nga lang ang dalaga at sinakyan ng partner niya, na tila baliw at adik sa bida natin. Samantala, unti-unti namang pinabagsak nila sa Sakamoto ang mga hitman na sumasagabal at nagpapakita sa kanila, na nireklamo na nga ni Shin at ilan daw bang hitman ang ipinadala para sa kanila. Habang enjoy naman ang anak ni Sakamoto at napakarami raw na zombie ang sumasalubong sa kanila. Buti pa nga raw ito matapang di tulad ni Xiao Tang, ika na nga ni Shin sa dalaga na kanina pa tumutungga ng gamot na lubos pinagtataka ni Shin kung ano raw ba. Nagulat na nga lang ang binata ng malamang alak ito at tipsy-tipsy na nga itong si Xiao Tang, nakalaunay nagbukas ng isang kakaibang pinto. Nagulantang na nga lang sila nang magsilabasan dito ang sandamakmak na zombies, na siya nang sinamantala ni Boiled at binanatan si Sakamoto. Nahiwalay na nga ang dalawa sa iba, na siyang lubos kinagalit ni Sakamoto at matitikman na raw ng hitman ang hinahanap nito, habang sa isip-isip naman ni Boiled ay sisiguraduhin niya raw na ipapaalala kung sino siya dito sa ating bida. Abat habang stress na stress ang lahat ay iba din ang tama ng mag-ina ni Sakamoto na nagkadihimatay-himatay na ay nakangiti parent, na siya nang agad inagapan ni Shin. Dito na nga lumutang ang iba pang mga hitman kasama ang partner ni Boiled, na walang ano-ano'y bigla na nga lang napa-atres ng sipain sa mukha ng lasyang na si Xiao Tang. Samantala balik naman kila Sakamoto kung saan ipinipilit pera ni Boiled at kung di raw ba siya naaalala ng ating bida, na siya nangang paulit-ulit ding sinasagot ni Sakamoto nang hindi kaya tumahimik na raw ang baliw at sabihin kung nasaan ang pamilya niya. Di hanapin mong lechon ka, ano ako mama mo, hindi mo nga ako maalalang hype ka. Ribat na nga ng kalaban na lubos kinabuisit ni Sakamoto. Sa inis nga ng ating bida ay siya na ang lumusab dito, ngunit agad ding nakadepensa gamit ang mga paputok nito, nakalaunay nakalusot ng suntok sa bida natin. Pang-ising-isi na nga ang partner nito at mukhang nagsimula na raw ang kasiyahan, na siya nang nilusob din ni Xiao Tang, ngunit sa kasamaang palad ay naharang nito, sabay shake-shake sa lasyang na dalaga ayon nagkadihilo-hilo at naalag ang alak sa sistema nito. Pagmamayabang pa nga ng kalaban na kung gugustuhin niya raw ay kanina pa sana sila patay, pero wala nga raw thrill sa ganoon kaya medyo iibahin nga raw niya ang style niya. Sinampulan na nga nito si Shin at itinali sa isang hig-on, with matching chainsaw pa ng exciting daw. Dapat daw ay matamaan siya ni Xiao Tang kada 10 segundo kundi ay uuwi raw na karne norte itong binata, na tadong natatarantang nakahiga. Iyak na nga lang si Xiao Tang at nagsorry kay Shin, dahil di niya raw kaya ang sinasabi ng kalaban. Samantala, pinakita namang bagsak si Sakamoto sa harap ni Boiled, at ito nga raw ang nagagawa kapag nag-retire ng 5 taon, from alamat na matabang maalat. Subok tumayo pa nga ang ating bida ngunit ulats talaga sa bomba-bomba ni Boiled, at iba pang mga pautot nito na lubos binibida sa ating bida. Dito na nga napa-flashback si Sakamoto at mukhang naalala na ang kalaban, na ganitong-ganito rin ibida ang embesyo nito sa nakaraan, habang sunod-sunod na banat ang natatanggap nito sa kalabang kesyo hamina na raw siya at ubod pa ng taba. Walang ano-ano'y pang malakasang suntok na nga ang natanggap ni Sakamoto mula dito at lumipad sa may kanto.
Aalis na nga sana ang bobo hanggang sa makaramdam ito ng isang pangmalakasang takot sa kanyang likod. Nang lumingon ito ay dito na nga unti-unting naglakad si Sakamoto habang binabanggit ang composition ng sandata ni Boiled na naitandaan ng ating bida sa notes ng kalaban noong nakaraan. Naaalala na nga raw niya si Boiled, ika ni Sakamoto sabay lumabas sa usok na payat na, at oras na nga raw para siya naman magpakita ng kanyang kakayahan. Abat pakita rin lods ng like at subscribe mo, hihi, salamat. Di naman makapaniwala si Shin sa kanyang mga nasasaksihan. At bagamat inakalang wala silang laban sa babaeng hitman ay tila nasasabayan naman daw ito ni Xiao Tang. Patawa-tawa nga lang ang dalaga sa mga atake ng kalaban habang natataranta naman itong si Shin sa pinaggagawa ng lasing niyang kasamahan. Maging ang kalaban ay nabahala na rin pagkat todo laklak pera ng dalaga sa gitna ng kanilang laban, ngunit sa kanilang pagtataka ay tila mas nagpapalakas kay Xiao Tang at naiiwasan lahat ng atake ng kalaban. Lubos kina-excite naman ito ng kalaban at patayin na nga raw siya ni Xiao Tang, ngunit agad kinontra ng dalaga at bawal daw ito sa family rule nila. Pinagtaka naman ito ng kalaban at anong family rule daw ang pinagsasasabi ng baboong dalaga, na siya namang kina-trigger ni Xiao Tang at huwag daw siyang matawag-tawag na bobo ng kalaban lalo na ngayong marunong na siyang gumamit ng cash register sa tindahan ng mga Sakamoto. Babanatan na nga sana nito ng isang pangmalakasang suntok ang kalaban ngunit bigla na lamang nahimasmasan mula sa kalasingan nito, at napatanong kung nasaan daw ba siya at ano ang nangyayari. Poker face na nga lang si Shin habang galit naman ang nadama ng kalaban at bakit tila kinaaawaan daw siya ni Xiao Tang, hanggang sa bigla na nga lang itong tumawa at gustong-gusto niya raw ng may malalakas na karibal, na lubos na nga nilang pinagtaka. Samantala, balik naman sa ating bida kung saan payat mode na nga nitong hinarap si Boiled, at walang patumpik-tumpik na binanata ng sunod-sunod na atake. Sa lakas nito ay napapa-atras na nga lang si Boiled at kahit gamit nga ang rocket punch nito ay wa-effect pa rin sa bida nating basic winasak lamang sa kanyang harapan. Maging ang mga paputok niyang bola-bola ay nagmungtanga lamang sa harap ng ating bida, na lubos na nga nitong kinagulat at panong ganito peren daw kalakas si Sakamoto sa kabila ng matagal na itong retirado. Malakas na raw itong si Boiled, na kagaya niya ay ginagamit dati ang lakas para makapanakit ng mga tao, ngunit iba na nga raw ngayon pagkat ginagamit niya na ang lakas niya para protektahan ang kanyang pamilya, na siyang rason kung bakit mas malakas na raw siya ngayon, ika na nga ni Sakamoto, sabay suntok sa gago. Sa lakas ng suntok ay umabot na nga ang dalawa sa isang Ferris wheel kung saan may naglalandiang magjowa, at dito nasabi na lamang ni Boiled na astig daw talaga itong si Sakamoto. Samantala, nagising naman na mula sa pagtulog si Miss Aoi at Jin Aisung itong si Shin, at nagtataka kung bakit nasa labas na raw sila, at bakit tila ang dumi raw ng damit ng binata. Lubos na tarante naman si Shin at todo nagpalusot na lamang, at kesyo ang lalakas daw kasi ng mga putok ng zombies kanina kaya nagkadihimatay-himatay silang lahat, sabay nagpaalam at hahanapin nga raw niya si Mr. Sakamoto. Mahinahon namang bumaba sila Boiled at Sakamoto mula sa Ferris wheel, at panalo na nga raw ang ating bida kaya hindi naguguluhin pa ni Boiled kailanman, habang busy naman ang ating bida sa pagbili ng siopaw. Patay gutom nga rin itong si Boiled at humingi pa talaga ng siopaw kay Sakamoto hanggang sa matagpuan na nga sila ni Shin na lubos ang pagkagulat at payat na nga raw ang ating bida. Habang manghang-mangha ang binata sa pagbabago ni Sakamoto ay biglang singit naman si Boiled at tinanong si Sakamoto tungkol sa bounty, at siguradong di raw siya titigilan ng grupong Dandenkai at nais na siyang ipapatay. Bago pa man ito masagot ni Sakamoto ay bigla na lamang nanlaki mata nito nang makita na narinig ito ng misis niya. At anong bounty raw ang pinagsasasabi nila? Ayun nga at na-corner na ang ating bida, kasama pa sila Boiled na nadamay sa galit ng kanyang misis. Wala nang ang naging choice si Sakamoto kundi sabihin dito ang tungkol sa bounty niya at mga hitman na habol ang kanyang ulo, na lubos nang ang kinabuisit ng misis niya at bakit di raw sa kanya sinabi ang tungkol dito. Biglang singit naman si Boiled sa usapan nila at denepensahan itong ating bida, at ginawa nga lang daw na itago ni Sakamoto ang lahat para ma-enjoy nilang mag-ina ang family day nila, astig nga ng asawa mo dagdag pa nga ni Boiled. Dito na nga inilabas ng asawa ni Sakamoto ang pang-anim na batas ng kanilang pamilya, kung saan bawal maglihim ng kung anuman sa bawat isa, at mas okay na nga raw na sabihin kung anuman ang problema kaysa itago ng hindi nila alam. Ngangal na nga lang ang ating bida habang namangha naman si Boiled at astig din daw pala ng asawa ni Sakamoto. Kalaunan habang nanunood ng parada ay napatanong naman si Shin kung paano nga raw nila matatapos ang problemang ito.
Ayon naman kay Sakamoto ay mukhang kailangan daw nilang mahanap ang kliyente at ipatigil ang mismong bounty rito. Alanganin nga raw ang plano ng ating mga bida ayon naman kila Boyle at mismong JAA daw ang namamahala ng bounty, at siguradong mahihirapan daw silang mahanap ang kliyente. Hihirit pa nga sana ng tulong si Shin ngunit mismong sila raw ay walang alam sa kung sino man ang naglagay ng bounty, kaya naman kalaunan ay nagpaalam na sa kanila. Problema na nga ito ni Shin at ni di nga raw nila alam maging kung saan ang headquarters ng Dandenkai, na pinakalma naman ni Sakamoto at mukhang may alam daw siyang makakatulong sa kanila. Kinabukasan ay magkakasama na nga silang lumabas, habang nabibwisit naman itong si Shin at ang bilis lang daw bumalik ng taba ni Mr. Sakamoto sa loob lamang ng isang araw. Abat din ako na sorpresa, ika naman ni Xiaotang at napakasiba raw kasi ng boss nila. Dito na nga sila dinala ni Sakamoto sa isang tagong rentahan ng Bold, na lubos pinagtaka ng dalawa. Ayon naman sa ating bida ay tindahan daw ito ng impormasyon, na nakabalat kayong pelikula. Siyang tunay nga ay nanood na sila ng pelikula tungkol sa Dandenkai, at dito nakuha na ni Shin ang lugar ng headquarters ng mga ito. Matapos nito ay siningil sila ng halos 1 milyon ng bantay para sa nasabing pelikula, na ikinabahala na nga ni Shin ngunit basic binayaran lamang ni Sakamoto. Bandang aalis na nga sana sila nang biglang magbigay ng tipang bantay, na maging maingat daw ang ating bida pagkat marahil dating katrabaho niya lamang ang may pakana ng lahat. Nang tanungin ito ni Sakamoto kung ano ang ibig sabihin nito ay sinabi lamang nito na wala pang pelikula para sa impormasyong hinihingi nito. Samantala somewhere sa kung saan ay pinakita naman itong si Nagumo kasama ang ilan pang hitman, at balita raw ng mga ito ay nakipagkita si Nagumo kay Sakamoto. Pinabulaanan naman ito ni Nagumo at chismis lang daw ito, na kinabuisit na nga ng isa sa mga ito at huwag daw silang pinagluloloko ni Nagumo, habang ito naman halos patayin na ang chef at bakit may sibuyas daw ang lugaw niya. Walang ano-ano'y bigla na ngang dumating ang isang matanda, na nagpakilalang si Iria na taga JAA, at kinagagalak niya raw na makilala ang The Order. Ayon naman sa mga hitman ay kulang pa nga raw sila ng 4, at mukhang di na naman daw pupunta ang iba nilang miyembro. Wala naman ng sinayang na oras pa ang matanda at rekta pinaliwanag ang pakay nito sa kanila, at sinabi ang tungkol sa sunod-sunod na pagpatay ng mga hitman sa JAA, at nais nga raw ng organisasyon na kunin ang serbisyo ng The Order para tuldukan ito. Samantala, speaking of rekta ay rekta na nga rin sila sa Sakamoto sa headquarters ng Dandenkai, at unti-unting inakyat ang nasabing building. Ayon nga raw sa pelikula ay nasa top floor ang opisina ng boss kaya kailangan nilang makalusot hanggang sa nasabing palapag. Isa-isa na nga nilang pinabagsak ang mga nakasalubong na hitman, hanggang sa kalaunan ay napunta na sila sa top floor. Dito na nga sila lubos na gulat nang makita si Nagumo sa gitna ng sandamakmak na bangkay, at nagtataka kung ano raw ang ginagawa nito dito. Ayon naman kay Nagumo ay pinatay na nga raw niya lahat ang nasa building na ito, at sa kasamaang palad, ay mukhang pati raw sila ay kailangan niya na ring patayin. Sa bilis nito ay bigla na nga nitong inatake si Shin nang di man lang sila nakagalaw, hanggang sa bigla na nga lang itong tumawa at joke-joke nga lang daw. Ayon at nabugbog na naman nga ito ng dalawa dahil sa kalokohan nito, na siyang nagpaliwanag naman na inabutan niya na raw napatay na ang lahat ng dumating siya rito. Nang tanungin ito ni Sakamoto kung ano raw ba talaga ang ginagawa nito rito ay pinaliwanag na nga ni Nagumo na nandirito raw siya para mag-imbestiga. Ukol sa sunod-sunod na pagpatay ng mahigit 100 ng hitman na malapit sa JAA nitong nakaraang buwan, na tila may nais daw ipabatid sa organisasyon ng JAA. Dagdag pa nga ni Nagumo na lagi raw nag-iiwan ng markang X ang mga salarin sa lugar ng Kremen, kaya tawag daw nila sa mga suspect ay X, agad naman nagets ni Sakamoto ang sitwasyon, at mukhang mismong The Order na raw ang kinuha ng JAA para imbestigahan ang mga kaganapan. Nagtaka naman si Xiaotang kung ano ang The Order kaya rekta paliwanag itong si Nagumo at sinabing isa itong special unit para sa JAA, na binubuo ng pinakamagagaling sa pinakamagagaling na hitman. Under nga raw sila ng JAA na siyang humahawak sa mga delikadong trabaho na di kaya ng mga ordinaryong hitman, at nagpapanatili ng kaayusan sa mundo ng mga hitman. Actually si Sakamoto miyembro rin namin dati, dagdag pa nga ni Nagumo. Lubos kinagulat na nga ito nila Shin habang pa-warning naman ang iniwan ni Nagumo at mag-ingat nga raw sila sa X, at tila nagumpisa raw ang mga pagpatay, nang saktong ilabas din ang bounty sa ulo ni Sakamoto, sabay lipat ng eksena sa isang lalaking nakaputi, at nagdodrawing ng X sa isang lugar na puno ng bangkay. Samantala,
Tila naging normal na nga lang maging sa pamilya ni Sakamoto ang paglutang ng mga hitman sa kanilang tindahan, na bagamat preno problema ng may bahay niya ay okay na rin daw dahil tumataas ang benta nila sa Band-Aid. Ayon naman sa ating bida ay since di nila alam kung sino talaga ang kalaban ay tanging paghahanda lamang ang magagawa nila, kaya naman heto todo ingat si Sakamoto maging sa paghatid ng kanyang anak, habang ito naman basta't may alak, may napapahamak. Pabanat na rin lods ng like at subscribe baka naman, hihi salamat. Somewhere sa kung saan ay isang panibagong mukha naman ang pinakita, na lubos na mamroblema sa kung papaano mairaraos ang kasalukuyang buwan, at halos sa ibon nga lang daw niya napupunta ang kakarampot niyang budget, sabay tingin sa litrato ni Sakamoto na siyang sagot daw sa lahat ng kanyang problema kung sakaling makuha niya ang bounty sa ulo nito, na tumataginting na 1 bilyong yen. Samantala, maging mga bida natin ay namamroblema na rin sa pinsala na dulot ng mga hitman na habol ang bounty ni Mr. Sakamoto, at bagamat nais nilang ayusin ang mga nasirang salamin at gamit, ay kulang sila sa budget para mapunan ang pag-repair ng mga ito. Dito na nga nagpakita ng isang poster si Shin tungkol sa isang paintball tournament na may premyong 1 milyong yen, na siyang sagot daw sa preno problema nilang budget. Walang ano-ano ibigla na nga lang lumutang sa shop ang kaninang lalaki at hinahanap ang ating bida, na nagngangalang Haizuke at iharap nga raw nila sa kanya si Taro Sakamoto kundi ay gagawin niyang cheat Karen ang mataba nilang kasama. Pagkabuisit naman ang nadama ni Shin at ang nilalait na mataba ng hitman ay ang mismong hinahanap nitong si Sakamoto, habang ang bida naman natin ay sinakiyan na lamang ang tanga at sinabing part-timer lamang siya at walang kilalang Taro Sakamoto sa lugar na ito. Dito na nga nataranta ang hitman at napatanong kung mali raw ba siya nang napuntahan na shop. Agad sinang-ayunan naman ito ni Sakamoto na siya nang ang mas kinataranta ng tanga, habang sa isip-isip naman ni Shin ay lubos na hihiwagaan at kung siya lang daw ba, o sadyang may kabobohan talaga ang kaharap nilang hitman, na face-to-face ng kaharap si Sakamoto ngunit di peren nakilala. Litong-lito na nga ang hitman at dito nga raw siya itinuro noong napagtanungan niya. Na siya namang agad binara ni Shin at nagkakamali lang daw ang lalaki, lalo na at napaka-common raw ng pangalang Sakamoto na halos 100,000,000 ang may pangalang ganito. Abat naniwala rin talaga ang hitman at mas lalong namroblema, sa kung papaano niya raw mahahanap si Taro Sakamoto sa 100,000,000 tao kung sakali, at gastos na aabutin kung nagkataon. Iyak na nga lang si Kuya Hitman at wala na nga raw siya budget para sa ganoong paghahanap, at ni simpleng almusal nga raw ay wala na siyang pambili. Todo ingay na nga ang tiyan nito sa gutom habang nakatitig kila Shin at Xiaotang, na tila ba nagpapahiwatig na bigyan siya ng pagkain ng mga ito. Dahan-dahan na nga itong umalis habang gumagaralgal ang tiyan, ngunit talagang ayaw paawat at todo nagmamakaawa ang mukha, kaya ayon, wala naman ang nagawa ang ating mga bida kundi bigyan ito ng pagkain. Tuwang-tuwa na nga si Tanga at nakatanggap ng siopaw, na siya na nga nitong ibinahagi sa ibon niyang nagngangalang Pesky. Napasusmerisep na nga lang si Shin, at sa tanan daw ng kanyang buhay, ay di niya inakalang may ganitong katanga na hitman. Sa sobrang hirap nga nitong si Haizuke ay sa tent lamang ito nakatira kasama ang kanyang ibon, at sa minalas-malas nga ng binata ay nawasak pa ito ng may malakas na hangin na dumaan. Dito na nga may dumb eye kit na poster sa mukha ni Haizuke, kaparehas ng poster na ipinakita ni Shin kila Sakamoto, ang contest na may papremyong 1 milyong yen, na lubos si kinatuwa ni Haizuke dahil kung nagkataon ay makakabili na raw siya ng kondo gamit ang premyong ito. Kinabukasan ay agad namang nagpunta sila sa Sakamoto sa nasabing patimpalak, kasama pa nga itong si Xiaotang na todo naka-cheerleading outfit pa para sila ay suportahan. Abat di rin nagpahuli itong si Haizuke ngunit sa kasamaang palad ay hindi pinapayagan ng isa sa mga organizer at di nga raw pwede ang solo pagka team competition daw ito. Walang ano-ano'y tinawag na nga ito ni Xiaotang na siya namang agad pag-iwas nila sa Sakamoto at Shin, ngunit huli na ang lahat at nakita na nga sila nito. Ayun nga at todo nagmakaawa na naman sa kanila kaya ang naging ending ay isinama na lamang nila ito sa kanilang team nang matapos na ang kakang-awa nito. Simple nga lang daw ang rules ng contest, magbabarilan nga lang daw gamit ang paintball pellet guns at kung sino man ang matamaan ay out na. Agad na ngang pumosisyon ng lahat ng kalahok maliban sa team nila sa Sakamoto at nagdediskusyon pa sa kung ano ang gagawin nila, hanggang sa walang ano-ano'y bigla na lamang bumulaga sa mukha ng mga kalaban ang mga paintball pellets na lubos nilang kinagulat, lalo na ni Shin at di inakalang kagagawan ito ni Boy Bobo. Dito na nga sila pinagraratrat ng kalaban, na siya naman nilang basic iniwasan,
sabay pasikat ni Sakamoto at basic lamang na pinatumba ang mga lumapit na kalaban, at napapa-imagine na sa bulletproof na salamin ng kanilang shop kung sakaling mapanalunan nila ang premyo, habang tuwang-tuwa naman itong si Haizuke at ganito raw pala ang pakiramdam ng may tropa. At talagang magpahanggang ngayon di pera na pagtatantong katabi niya lamang ang hinahanap na si Sakamoto. Dito na nga nito iminungkahi na siya na ang magiging decoy nila sa kalaban kaya i-cover daw siya nila Shin. Paalis na nga sana ito hanggang sa humirit na nga itong si Xiaotang na mukhang lakas amats na naman, at sinabing pambihira raw talaga ang legendary hitman na si Taro Sakamoto, na sa kabila ng katabaan ay ibang klase peren lumaban. Natigilan na nga si Haizuke sa narinig sabay nilabas ang picture ni Sakamoto, at dito natawa pagkat di naman daw kamukha ni Sakamoto ang nasa picture. Abat di rin talaga makaramdam itong si Xiaotang at talagang iginiit na si Sakamoto raw ang nasa picture, na payat version nito ngunit mas gusto nga raw niya ang chubby version nito, dagdag pa nga ng lasyang na dalaga. Agad na nga itong sign niya ni Shin at itinapon sa tabi. Sabay sabi kay Haizuke na lasyang lamang ang bida-bidang dalaga kaya nasabi ang mga yun. Tinawanan na nga lang ito ni Haizuke, hanggang sa nakitawa na rin sila Shin at Sakamoto. Walang ano-ano ibigla na nga lang nagtutukan ang mga ito at tila napagtanto na nga ni Haizuke ang totoo, sabay sabing ang pinakaayaw niya raw sa lahat ay ang mga sinungaling. Paano raw nila ito nagawa sa kanya akala pa naman daw niya magtotropa na sila. Sa gitna ng kanilang mga paganap ay siyang pagsamantala naman ng iba pang mga kalahok at pinagraratrat sila, dahil dito ay kanya-kanya nang takbo ang grupo ni Sakamoto, habang itong si Haizuke naman ay tinawag si Pesky at kinuha rito ang baril niya. Wala na nga itong sinayang na oras pa at pagkatapos ma-assemble ang sandata niya ay agad ipinutok kay Sakamoto. Agad na iwasan naman ito ng ating bida ngunit nagtamo pera ng tama sa kanyang palad, na siya namang kinamangha ni Sakamoto at natamaan siya ng baguhang hitman. Since hindi tumama ang atake ni Haizuke ay naisipan nitong lumayo, para makahanap ng mas magandang pwesto, habang naiwan naman sila Sakamoto sa gitna ng mga kalabang na palibutan na sila. Iyak mode na naman nga si Haizuke at napalapit na nga ang loob kila Sakamoto, ngunit kailangan na raw niyang gawin ito lalo na at kailangan niyang may mapatunayan bilang isang freelance hitman. Piu-piu dito, piu-piu doon. Unti-unti nang nauubos ang mga kalahok habang sila Shin Heto nasa isang gilid at nakikiramdam kung nasaan na raw ba si Haizuke. Kumalma nga raw itong si Shin ayon naman kay Sakamoto lalo na kapag ang kalaban daw ay isang sniper. Una raw dapat nilang gawin ay hanapin ang kinaroroonan ng kalaban nang hindi sila nakikita. Sisilip pa nga lang si Sakamoto ay bigla na lamang may umatake mula sa kung saan, at dito na nga pinakita si Pesky na tila nagmimistulang mata ni Haizuke habang nasa isang rooftop naman si Haizuke. Abat na iwasan niyo pa yun, ika na nga ni Haizuke sa intercom na nakakabit pa sa kanilang mga tenga. Kinabwisit naman ito ni Shin at sinagot ang hitman, at siyamba nga lang daw ang tama nito kanina. Pinabulaanan naman ito ni Sakamoto at sinabi kay Shin na magaling si Haizuke, at mukhang pasadya pa raw talaga ang bala na taglay ng baril nito na may kakayahang mag-ricochet. Napangisi naman si Haizuke at namangha na nalaman nila ito, kaya naman ibinida sa kanila ang mga bala niya na tinatawag nitong triple rebound rounds, na pasadyang ginawa para mag-bounce at nang hindi raw masundan ng kalaban ang trajectory nito. Pasensyahan na nga lang daw dahil ngayong nasa gatilyo na ng baril ang kanyang daliri, ay wala na silang kawala pa. Siyang tunay nga ay sunod-sunod na atake na ang pinakawalan nito patungo kila Sakamoto, na siyang todo iwas din sa mga bala, todo bounce lahat ng taba pati sa baba. Iwas dito, takbo doon, abat di na nga magkadiugaga sa pagtakbo sila Sakamoto maiwasan lamang ang mga bala ng hitman na todo bura ng bala. Dito na nga napa-flashback si Haizuke sa kanyang nakaraan, sa hirap ng lahat ng kanyang pinagdaanan ngunit ulat sa lahat ng kanyang ginagawa, hanggang sa sniper na nga nito nahanap ang galing niya, ngunit sa kasamaang palad, ay naging walang kwenta noong nagtrabaho na siya. Lalo na at ito nga lang daw ang kaya niyang gawin na siyang nirereklamo ng mga employer niya. Wala nga raw itong kwentang hitman kung ni kutsilyo di raw ito marunong gumamit, hanggang sa umabot na sa puntong tinanggal na lamang ito sa trabaho ng kanyang mga employer, ayon naging palaboy, at nakita ang pag-asa sa bounty ng ating bida, at papatunayan nga raw niya sa lahat na magaling siyang hitman. Narinig na nga lahat nila Shin ang kadramahan nito, at nakaon pa nga raw ang intercom nila reklamo na nga ni Shin dito. Pinagsabihan na nga ito ni Shin na huwag makinig sa mga sinasabi ng iba, bagkus ay kung may papatunayan man daw ito, ay sa sarili nito ilaan hindi sa iba,
sigaw na nga ni Shin na umalingaw-ngaw sa kanilang intercom. Natigilan na nga si Haizoke sa lakas ng boses ni Shin na siya nang sinamantala ni Sakamoto sabay pumulot ng isang bato. Walang ano-ano'y buong lakas na nga itong ibinato ni Sakamoto, at rektang tumama sa rifle wasak na wasak. Sa gulat nga ni Haizoke ay napanganga na lamang ito, at di makapaniwalang gamit lamang ang isang maliit na bato ay siya ay natalo ni Sakamoto. Halimong araw ito, at kailanman di niya raw matatalo. Matapos ang mga kaganapan ay sila Sakamoto na nga ang nanalo sa patimpalak, na lubos kinahapi-hapi na nga ng lahat habang todo iyak naman itong si Haizoke, at mas napatunayan lamang daw niya na wala siyang kwentang hitman. Natigilan na nga lang ito ng mismong si Sakamoto ang pumuri dito, at sinabing wala pa raw siyang nakaharap na singgaling nitong sniper sa tanan ng buhay niya. May pakonsuelo nga ring 50 centimos na binigay si Shin dito, na siyang parte raw nito sa premyo nila, at napuntang araw lahat sa pagpapaayos ng mga sinira nito kanina. Happy-happy naman ang asawa ni Sakamoto at nanalo nga raw sila, bagamat walang naiuwing premyo dahil panang abono lamang ng mga nasira sa bayan ay ang mahalaga raw ay ligtas si Sakamoto. Biglang singit naman si Shin at napatanong kung paano raw sila nagkakilala ni Mr. Sakamoto. Kilig-kilig namang nagkwento si Miss Aoi, noong nakita niya ito sa store. Eto namang si Sakamoto na love at first sight, si ate naman napatakbo at nakakita ng dugo sa damit ni Sakamoto, si kuya naman nalungkot ayun umexit na lamang, dun na nga dumiskarte din ng ibab kunwari bigay ng band-aid, ayun syempre kinilig na tumbong ni kuya mo, and boom, kwento na nga ni Aoi habang muntik naman ang maging kwento si Shin at pinatay na naman sa isip ni Sakamoto at huwag nga raw binabasa ni Shin ang isip ng kanyang asawa, hihi. Abat yung like at subscribe ko naman Lods huwag mo kalimutan, salamat. Habang nasa eskwelahan sila Sakamoto at sinamahan ang kanilang anak sa pagganap nito sa school ay naiwan naman sa kanilang tindahan sila Shin at Xiaotang, na di pa man nagtatagal ay nag-aaway na, at huwag nga raw sinusuot ni Xiaotang ang apron niya lalo na kapag magwawalis ito at madudumihan daw, ika na nga ni Shin. Ikinabuisit naman ito ni Xiaotang kaya nakipagdiskusyon sa binata, hanggang sa kalaunan ay napawalkout na lamang at sinabi sa isip nitong isip bata raw itong si Shin. Narinig na nga ito ng binata gawa ng kakayahan nitong makabasa ng isip, kaya sinabihan ng dalaga na sa harap niya sabihin ang mga iniisip nito, since alam naman daw ng dalaga na naririnig niya rin naman ang mga iniisip nito. Abat pati yun kasalanan ko, sino ba gustong mabasa ang kanilang iniisip na hype ka, ribat na nga ni Xiaotang. Sa gitna ng kanilang pagtatalo ay sumingit na nga sa eksena itong si Haizoke at kung may mga tira-tira daw silang siopaw ay malugod niyang tinatanggap, di naman ito pinansin ng dalawa na patuloy paring nagbangayan, hanggang sa masabi na nga ni Xiaotang na kadiri raw ang abilidad ni Shin at kailanman di raw siya magiging komportable sa harap ng taong nababasa ang kanyang iniisip. Di na nga nakasagot si Shin sa sinabi ng dalaga, sabay walkout na tila nasaktan sa sinabi ni Xiaotang. Habang itong si Haizoke sa kabila ng lahat ng nangyari ay kapalmukha paring humingi ng siopaw kahit nasa sahig na. Moment na nga lang sa labas si Shin habang nag-moment din itong si Xiaotang sa tindahan, hanggang sa bigla na lamang may dumating na mga misteryosong lalaki sa shop at inakalang si Shin itong si Xiaotang dahil sa suot nitong apron sabay kinidnap ang dalaga. 11 years na nga raw itong hinahanap ng kanilang laboratory mula noong nakatakas ito. At mukhang pro na raw sa pagtatago dahil todo nagkulay pa ng buhok. Kinontra naman ito ng isa sa mga kasamahan nito at mukhang nagkamali raw sila ng nakidnap, ngunit talagang pinaglaban ng kanilang boss-boss ang katangahan nito at siya pang ang nagalit, na halata naman daw sa name tag ng kinidnap nila na Shin ang nakapangalan, ang babobo nyo, ika na nga nito't nanggaling pa talaga sa kanya ang salitang bobo. Okay na nga lang ang mga kasamahan nito at napatanong kung ano nga ba raw ang kailangan nila sa Shin na ito at kinidnap nila. Ayon naman kay Boss Tanga ay ito nga lang daw ang natatanging eksperimento na nagtagumpay dati, na kayang makabasa ng isip at isang psychic. Kadiri, comment naman ng isa sa mga ito at sino raw matinong tao ang lalapit sa mga ganitong tao, na siguradong kinamumurian daw ng lahat. Nagulat na nga si Xiaotang sa mga nalaman, sabay sipa at nabuisit ng pagtawanan ng mga kalaban ang nilalait niyang kaibigan, at isip bata man daw si Shin, ay di malayong mas mabuti raw itong tao kumpara sa kanila. Mukhang dahil sa sipa ay nahimasmasan na si Boss Tanga sa katangahan nito at napatanong kung sino raw itong dalaga. Agad nagpakilala naman si Xiaotang na abat kinagulat pa talaga ng tangang ito. Samantala, matapos maglakad-lakad ay bumalik na nga itong si Shin sa shop,
Ngunit sa pagtataka nito ay wala si Xiaotang sa tindahan sabay nakakita ng mga basag na salamin. Saktong dumating naman sila sa Sakamoto kaya agad ipinaliwanag ni Shin ang sitwasyon. Kalmado nga lang ang ating bida sabay pinakita ang kanyang cellphone, at nalamang nasa highway daw si Xiaotang gamit ang GPS na nakakabit sa name tag ni Shin. Lubos na stress naman si Boss Tanga sa mga kaganapan, at siguradong papatayin daw sila ng kanilang mga bossing kung nagkataon. Dito na nga nito naisip na panindigan na lamang ang pagkidnap nila sa dalaga at sabihin ito talaga si Shin, habang nakonsesya naman at nagsisisi itong si Xiaotang sa mga nasabi niya kay Shin. Walang ano-ano'y bigla nang dumating sa eksena sila sa Sakamoto at Shin sakay ng isang motor, at sinabi sa mga kidnapper na ibalik sa kanila ang tagagawa nila ng siopaw. Tuwa naman ang nadama ni Boss Tanga at biglang nagkapag-asa nang makita ang totoong Shin, kaya naman agad silang inatake. Abat syempre di rin basta nagpatakot lang ang ating mga bida, at isa-isang binanatan ang mga nakamotor, lalo na itong pasikat nating mataba na basic minani obra lamang ang motor niya at pinatumba ang kalaban. O siya oo na ako na bahala, ika na nga ng driver na nagngangalang Siba sa todo-todong na-stress nilang Boss Tanga, na siya nang humarap kay Shin sa taas ng van. Ang hirap nga raw kapag pabibo lamang ang boss, reklamo na nga ni Siba sabay tanggal ng kanyang love suit. Sa gulat ni Shin ay bigla na nga lang itong naging invisible, kaya ayun nadalay siya ng sipa tumilapon sa isang kotse. Matapos nito ay si Sakamoto naman ang pinuntahan nito, ngunit ulat sa lakas ng ating bida kaya pinuntirya na lamang ang motor ayun sumabog, mataba tumalbog. Nakatakas na nga ang mga kalaban habang naiwan naman ang ating mga bida sa tabi ng daan, dito na nga nagkwento si Shin tungkol sa mga kalaban, na tinawag nitong The Lab. Isang di-otorisadong research facility kung saan siya lumaki. Bagamat mga weirdo daw ang mga tao dito ay di niya matanda ang ganito kadelikado ang mga ito, kaya lubos nagtataka kung ano raw ba ang nangyari. Agad nang ang pinuntahan nila sa Sakamoto ang nasabing lab, na nakabalat kayong isang museum. Sa kanilang pagpasok ay makukulit na dalaga na nga ang samalubong sa kanila, at may pa-souvenir photo raw ang museum na ito. Bagamat tinanggihan nito ni Shin ay tiklop ito sa kakulaitan ng dalawa, kaya ayun walang nagawa kundi magpa-picture na lamang at sakto naman daw para maitago nila ang kanilang mga mukha sa kalaban. Samantala, dinala na nga si Xiaotang sa ilalim ng lab, na lubos ang pagtataka sa nasabing lugar. Dito na nga sila sinalubong ng isang lalaking reindeer ang ulo, at tinanong kung ito raw ba ang batang may psychic powers. Bagamat halata ay pinanindigan pera ni Tanga ang kamalian nito, at sinabing oo, sa kabila ng pagbabanta ng reindeer na papatayin ito kapag nagsisinungaling. Walang ano-ano'y sumingit na nga si Siba at sinabing alam niya raw kung nasaan ang totoong Shin, kaya ayon, kasama ng dinala sa baba si Boy Tanga kasama si Xiaotang, habang inutusan naman ng reindeer si Siba na siguraduhing mahanap ang totoong Shin nang hindi raw sila malintikan sa kanilang boss. Samantala, rekta naman na sila Shin sa sekretong daanan na natatandaan nito papunta sa lab, ikot dito, ikot doon, hanggang sa napalutang na nga nila ang isang elevator. Sa kasamaang palad ay iba na ang password nito kaya nag-activate ang security features ng nasabing lugar. Dito na nga sila niretrat ng magkabila ang nakatagong baril na siyang agad namang napigilan ng dalawa, dahil dito ay nag-activate muli ng panibagong security feature ang lab, na siyang paggalaw na nga ng isang dinosaur fossil na lubos kinagulat ni Shin, habang pagkamangha naman dito kay Sakamoto, dahil siguradong matutuwa raw ang anak niya kapag nakita ito, kaya sinabi kay Shin na pigilan nila ang dinosaur nang hindi ito winawasak. Kalaunan ay napansin na nga ni Shin na may makina ito sa may parteng bunganga, na marahil kapag binanatan daw ni Mr. Sakamoto ay tatalo rito nang hindi ito nawawasak. Natuwa naman ang ating bida sa ibinigay na ideya ni Shin, habang ito natuwa din at pinuri ng lodi niya. Agad naman itong ginawa ni Sakamoto ngunit sa kasamaang palad ay wa-effect sa dinosaur, na mas lalo pang ang bumilis dahil sa ginawa nila. Puro iwas na nga lang ang nagawa ni Sakamoto hanggang sa mawasak na nito ang kanyang sandata, kaya naman napagdesisyon ng baguhin na ang kanilang plano at wasakin na lamang ng mano-mano ang dinosaur. Abat sa gigil nga nito ay basic lamang na binugbog ang dambuhalang kalaban, na nagmistulang laruan nga lang sa harap ng ating bida, di nagtagal ay narating na nga nila Shin ang ilalim ng lab, at dito binanatan ng isang kalaban na minamaltrato ang mga scientist. Agad naman siyang nakilala ng mga ito at paanoong bumalik daw siya dito. Meron na raw siyang kailangang gawin, sagot naman ng binata sabay nagtanong kung nasaan daw ba si Boy Tanda.
Ayon naman sa mga scientist ay ikinulong daw ang kanilang director sa pinakailalim na palapag, matapos silang sakupin ng isang assassin group, na basta na nga lang daw lumutang isang taon na ang nakakalipas, na may layuning gumawa ng mga panibagong paraan ng pagpatay at napaglipasan na raw ng panahon ang paggamit ng patalim at baril. Si Kashima nga raw, ang may reindeer na ulo, ang boss na namamagitan sa lahat, at iba pa nakasama nito. Ikinabahala naman ito nila Shin at mukhang wala daw silang choice kundi labanan ang mga nasabing kalaban para mabawi si Xiao Tang, na kinataranta na nga ng mga scientist at umalis na nga raw sila dito, dahil delikado raw ang leader ng palapag na ito. Dali-dali na nga silang sinalansang ng mga scientist sa locker nang marinig ang pagdating ng nasabing leader. Sipa naman ang natanggap ni Tanga mula kay Xiao Tang at napakaingay daw, at gumawa na nga lang daw sila ng paraan para makatakas. Dito na nga biglang may nagsalita sa kanilang likod, isang nakataling lalaki at nagpakilalang si Asakura, ang director daw ng lugar na ito. At kung gusto nga raw ng dalawa ay tulungan silang makatakas sa lugar na ito. Samantala, todo-tadong takot na nga ang nadama ng mga scientist nang kausapin na sila ng lalaking nagngangalang Madhoriguchi, ang leader ng nasabing palapag, at isali naman daw siya ng mga ito sa pinag-uusapan nila. Ayaw namang magsalita ng lalaki kaya binanatan siya ng baliw sa kamay gamit ang ballpen. Ay hala, meron pa bang ibang ballpen dyan? Sino gustong sumunod? Pasaring na nga ng baliw na lubos kinatakot ng lahat, di na nga natiis ni Shin na lumabas para tulungan ang mga scientist. Na siya na ngang kinatuwari ng baliw na kalaban at may sasampulan na raw siya ng kanilang research. Sa bilis nito ay di na nga naiwasan ni Shin ang pagtusok nito ng isang karayam sa kanyang batok, at dito nag-on ang switch na siyang gamulo sa pagsasalita ni Shin. Kinagalit na nga ito ng binata ngunit sadyang maliksi ang kalaban para kanyang matamaan. Hanggang sa lumabas na nga si Sakamoto at siyang samalubong dito ng pangmalakasang suntok. Kanto-kanto na nga ang mukha nito dahil sa pagkakaipit sa lockers sabay nagtanong kay Shin, kung nais niya ba raw iligtas ang lugar na ito, na siyang oo naman ni Shin. Samantala, sa labas ay ipinakita naman ang pagdating ng dalawa sa mga miyembro ng The Order, at ayon nga raw kay Nagumo ay dito sila magkakaroon ng lead sa iniimbestigahan nilang si Slur. Pasampal na rin muna Lods ng like at subscribe, salamat.